Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Philippines Trending News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! I-play na natin. I only request, Madam Secretary, Madam Vice President, can you submit to us the fiscal and financial plan? Because I heard you say in previous interventions that education is intertwined with national security, and I don't necessarily disagree. But under the joint memorandum circular that's being cited as the basis for confidential funds, when a GOCC, their board, allocates confidential funds, they submit the fiscal and financial plan to the GCG. It does not violate the confidential nature of the funds. May listahan naman sa Joint Memorandum Circular, di ba, Yusek Poa? Surveillance, transportation. It's a matter of putting amounts to each that you can legally spend on without specifying. We're not violating any of the confidentiality rules here. The point I'm driving at, and the reason I'm asking for this, Madam Chair, is to disabuse the thought of the people that confidential funds... Okay. Una, ang gusto ni Chis Escudero, mag-submit yung Office of the... yung DepEd Secretary sa kanila, sa Senate. Gusto ni Chis Escudero na mag-submit. Alam nyo mga kaibigan, napansin ko dito sa pagdating kay Vice President Inday Sara, pilit siyang binabatikos ng mga dilawan mga kaibigan. Franz Castro, Jan Chis Escudero, Hontiveros, yung mga kaibigan, nakakabanas yung mga taong yun. So, na halalan mga kaibigan, alam nyo magagawin nyo, ha? Pinangangatwiranan niya, no? Gusto niya mag-submit yung DepEd ng pagkakagastosan nila ng confidential fund. Kahit in general lang daw. Total, wala naman daw silang, hindi naman daw nila i-specify. Gusto lang niya makita in general. Kasi daw, yung mga ibang GOCC, nagbibigay siya ng mga halimbawa, no? Kailangan bago aprobahan yung budget, nagbibigay sila ng kung saan gagamitin. Di ba? Parang tama, no? Kung pakikinggan natin si Chis, di ba? O, ituloy natin. Parang tama kasi lahat na sinasabi nitong tao na to eh. Una, abogado siya. Kaya maraming napapaikot yan eh. So, pati ulo niya may tama. Kasama na si... Okay, tuloy. Tuloy tayo. It's a secret fund. Hindi naman ito pwedeng gastusin sa gusto lang gastusin ng DepEd Secretary or you, Madam Vice President, as Vice President. There are specific rules as to where this can be spent, how this can be spent, and to disabuse the mind of people that this is like a secret fund. It is not. Secret yung submission na expenditure, but there are only specific items you can spend it on. Okay, eto na po, yung panahon na nang uuto naman si Senator Chis. Alam ko naman na ito naman ay hindi pwedeng gastusin kung saan-saan dahil ito po ay para po ma-disabuse. Ganda ng termino eh. Para po ma-disabuse yung mga iniisip nila na ito ay secret fund. Hindi naman totoong ito ay secret fund. Parang utuan na. Again, dahil magaling si Chis Escudero na magsalita, magaling din siya manguto. Katunayan, nauto niya si... Biro lang. Sige, tuloy natin. I can enumerate it, but it's in the Joint Memorandum Circular. So, maybe request, since it's the discretion of Congress, as I heard the Madam Secretary and Vice President say, to grant this or not, we will grant it for as long as we see the fiscal and financial plan broken down according to the JMC without violating the confidentiality that you need in order to perform your job. Okay. This time, dahil nauto na siya, gusto lang naman namin na malaman para ma-disabuse, no, yung mga nag-iisip na ito ay gagamitin nyo sa kalokohan. Kinakailangan namin malaman, total kami magbibigay niyan, may we request na bigyan nyo kami kahit in general ng mga pagkakagastosan nyo. Yeah? Utuan eh, di ba? Okay. Inuuto ni... Siguro pangit yung term na inuuto. Nakikiusap si Chis Escudero. Hindi siya nang uuto. Parang sinasabi niya na para naman mas maganda ang dating ng DepEd, no?
bigay nyo sa amin na para alam namin kung saan nyo gagastusin. 'Di ba? Hindi naman siguro masama yun. Total kami magbibigay ng pera. Maganda naman kausap. Pero, hindi po lahat sa ganda ng usap yan eh. Kinakailangan po, legal po lahat ng gagawin. At ito po ang sagot ng DepEd. Madam Chair, Your Honor, Yusek Powa will answer the question. Thank you, Your Honor. Your Honor, it is our understanding under the joint circular that we are bound to only submit the said physical and financial plan to the audit team leader within a number of days prior to disbursement of the check and then after we get the check. But so I do beg your indulgence, Your Honor, because according to the circular, we are bound by that. If I you want. agree. I agree. Okay. So, maganda pa ang sinabi ni Powa, no? Pasensya na po, Your Honor, pero hindi, sa madaling salita, English lang eh. Paikli na natin, sa madaling salita, ang ganda po ng pinakikiusap nyo, wala naman po kaming problema. Kaya lang, ayon po sa batas, yung confidential fund, hindi po kayo kasama sa sasubmitan namin. Di ba? Hindi naman po kayo kasama, bakit po kayo manghingi? Lalabag po kami sa batas ng confidential fund. Di ba? Hindi naman kayo sinabi na bigyan namin ng kopya. Kasi, pag lahat ng manghingi, bibigyan ng kopya, hindi na po confidential yan. Iilan lang po yung in-specify. Mamaya po, makikita nyo kung sino lang po ang may specify at hindi po kasama yung mga senador. O, tuloy po natin. Ano kaya sinagot ni Chis? As I said, by analogy, GOCCs are required to submit that to the GCG before they're allowed. Ito, narinig ko lang mga kaibigan, kayo na po siya nagsasalita, no? Parang play safe lang din si Jesus Clary. Kumbaga, yung mga kinokontrol niya na yung sinasabi niya, no? Pinapaikot ka lang tayo mga kaibigan. To allocate funds of the GOCC for confidential. Pero hindi niya na matumbok-tumbok kung anong gusto niya sabihin. Daming gustong sabihin, pero ewan ba? Funds. Meaning, bago sila payagan ng GCG, sige, ganun muna. In fact, the DILG also requires that of LGUs. Now, on the part of Congress, without violating, again, any confidentiality rules, because we're not asking how you will spend it, where you will spend it on, but simply a physical and financial plan as contained in the JMC as to what your allocation will be based on your plan, which we know will change. So the liquidation of that, the details, will be kept in a sealed envelope as provided in the JMC, submitted to the President, the Senate President, and the Speaker. Again, let me enumerate, Yusek Powa. It can only be spent for rental or transport vehicles, for rental of incidental expenses in the maintenance of safe houses, purchase rental of supplies and materials and equipment, payment of rewards to informers. Okay, bakit po nagbabasa na? Bakit po kumaga, parang gusto niya sabihin na alam ko yung sinasabi ko, no? Huwag mo kong babarahin na isa nire-request ko. Kasi nagre-request, actually tinanggihan siya ni POA. Hindi po namin maibibigay yan dahil wala po yan dun sa batas na nagsasabi na sa batayan ng confidential fund. Hindi po kayo kasama sa dapat bigyan. Ngayon, parang paikot-ikot para hindi siya magbukang nabara. Para ibangon yung kanyang puri kahit wala nakakahalata. Pero nahalata ko. Uncover, prevent illegal activities that pose a clear and present danger. You're only talking of how the 150 million will be allocated to each allowed item. Some may be zero, some may have everything, and the details would be kept in a sealed envelope as required by the JMC. Again, the purpose of this, Yusek Powa, I have no interest in this, quite frankly. The purpose of this is just to disabuse the minds of the people that this is some secret fund that will be used for uses other than public. Because clearly, you cannot use this to buy a vehicle. You cannot use this to pay the salaries of people. You cannot use this to pay allowances. As other people's imaginations have gone wild about this. I simply ask for this to disabuse the mind of the public with respect to their basic objection to these funds. In fact, if indeed education is intertwined with national security, do you suggest that we also give CHED and TESDA? Kasi kung may problema ka sa droga sa DepEd, sa elementary at high school, lalo siguro sa college. Kung may problema ka sa mga nagre-recruit sa NPA at sa Communist Party sa elementary at high school, lalo naman siguro sa college. Okay, maganda to di ba? Parang binabara niya si POA. Parang sinasabi niya, bakit kayo nanghihingi? Di ba? Kung may problema sa NPA recruitment, dapat yung college meron din. Kasi mas prone sila sa droga, sa recruitment. Bakit kayo nanghihingi? Bakit yung CHED nga hindi nanghihingi? Bakit kayo nanghihingi? Umaatake rito si
si Chis Escudero. Maganda po yung sasagot dito na POA. Pahiya na naman si Chis dito. Tignan po ninyo ang sagot ni POA. So if indeed education is intertwined, let Congress consider too giving both CHED, who are more vulnerable and open to these kinds of influences, even criminality, and including TESDA. Yes, Madam Chair, Your Honor, as to whether or not we suggest if we should give funds to CHED or TESDA, we obviously are not in a position. No, we only Sabog. request, and again, it is up to the wisdom of Congress to do so. But however, with your initial request, we do understand the request, Your Honor, but I really beg for your indulgence on this matter because under the joint circular, it's very clear that we are supposed to submit first and foremost to the Office of the President, to the Senate President, to the Office of the Speaker of the House, as well as to the ICFA of COA. And as far as the financial and physical plan is concerned, we are bound to only submit to our audit team leader, Your Honor. So, because we are bound with the rules, Your Honor, as much as I understand the question, Your Honor, it's just that we are really bound by the rules. Yan po, no? Ang ganda po na sinabi, no? Una, barado siya, no? O hindi po namin sagot niya. Yung kung bibigyan nyo o hindi yung CHED, nasa sa inyo yan. Hindi naman concern ng DepEd yung CHED. Ikalawa niya sinabi, inisa-isa niyo na, no? Naiintindihan ko po yung request ninyo. Kaya lang, bound kami sa joint circular na ang tanging pagbibigyan lamang ay ang President, Senate President, Speaker at COA. Asan doon yung mga senador? Wala po. Yan po, no? Nararapat po to sa mga dalawang senador na to na hindi po lahat ng request ninyo, na hindi po lahat ng mga pinagsasabi ninyo ay dapat sundin ng inyong mga ayaw ko mang diinan yung pagkapahiya ninyo, pero minsan nararapat kayong ilagay sa inyong dapat kalagyan, no? Ang Senado po, kayo po budget hearing, hindi po kayo dapat mas marunong pa sa mga ang ginagawa nyo lang dapat, di ba? Ito ba ay papayagan nyo tong budget o hindi, no? Kung kulang, dagdagan ninyo, kung sa tingin nyo sobra, bawasan ninyo. Pero yung pakialaman, yung trabaho ng mga nasa department, ipaubayan nyo po sa DepEd Secretary. No? Katulad yan, ini-insist niya, penging kopya. Alam ko naman kung bakit kayo nanghihingi ng kopya. Anin nyo ba yan? Di ba? Kaya nilinaw po sa kanya, no? Ito po ay binibigay lang yung kopya ng request sa Presidente, Senate President, COA at saka sa Speaker of the House. Hindi po kasama yung gustong mag-request ng mga senador. So sana magkaroon po ng aral dito yung ating mga senador. Yung linya po ng meron po linya yan na kaming mga executive, magtatrabaho po kami, kayo magtrabaho po kayo sa linya ninyo. Hindi porkit binoto kayo ng buong mamamayang Pilipino, ay ang tingin nyo na sa mga executive ay mas mataas pa rin kayo. No, yan po, paminsan-minsan, masarap po na nakakakita yung mga senador natin ng katapat. At dito po, this time, kasi hindi naman makakaporma yung iba eh. Kung hindi Vice President si Sara Duterte, sa tingin nyo, papopormahin ng mga senador yan? Katakot-takot na pamamahiyan na gagawin nila. Kasi hodang patitigilin pa nila, di ba? May mga instance na pinatitigil nila yung nagsasalita eh. Dahil Vice President to, tuloy. Siguro, marami sa inyo, hanggang ngayon, ini-insist na si Sara Duterte ay anak lang ni Tatay Digong, si Sara Duterte, ganun lang, no? Nakikita po natin unti-unti sa kalakaran na kung hindi nakakaporma sa kanya itong mga magigiting na senador, imagine niyo kung paano pa po yung mga kriminalidad, kung yung mga abusadong tao ng gobyerno, di ba? Eto mga senador, outside na ng kanyang yan eh. Hindi niya nasakop yan eh. Imaginein po ninyo kung magiging presidente po to, paano yung treatment sa kanya. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.